Welcome sa ikalawang bahagi ng ating Sudoku tutorial. So dito ulit tayo sa ating dalawang mga paraan, yung dalawang procedure natin, paano natin maisagawa ang paglagay ng mga eksaktong numero ayon sa kanilang pagkasunod-sunod. So tandaan natin na yung horizontal at vertical na linya natin dapat walang maulit na numero papunta sa baba, yung ating vertical, yung horizontal naman dito. So tiyakin natin na sa bawat box dito, ating big box, dapat kumpletong numero ang nakalagay mula sa 1 hanggang sa 9. So balik tayo. So dito tayo sa ating horizontal method. So tingnan natin yung ating top, middle at bottom. So una nating tingnan siyempre yung number 1. So tingnan natin kung may 1 ba dito sa ating unang table, pangalawang box, pangatlong box, wala tayong 1. So skip tayo, go tayo sa number 2. May 2 dito, may 2 dito, may 2 dito. So kumpleto na yung 2, wala tayong problema sa 2. We'll go right away sa 3. So tingnan natin, isang 3 tayo dito, walang 3 sa pangalawa, walang 3 dito sa third box, so wala na. So proceed tayo sa next number, 4. So isang 4 lang din ang ating nakikita. 5. So wala tayong nakikitang 5. So we will proceed to the next number, kaya wala man sila. So you have 6. So may 6 tayo dito sa bottom, may 6 tayo dito sa second box natin na nasa middle. So ibig sabihin ang kulang natin dapat na doon sa top. So dito sa ating third box. So wala man dito, isang box lang ang bakante, so automatic dito tayo magsulat ng 6. So ito na yung 6 natin kasi nag-iisang box na bakante. So next, anong next na number? 7 natin. So dito sa first box wala sa given, mayroon dito sa top, mayroon dito sa bottom sa third box. So ibig sabihin ang wala ay sa middle. So ibig sabihin pag dito na tayo sa ating first box, dapat nasa middle nakalagay yung ating 7. So tingnan natin, 7 dapat dito. So tingnan natin ang horizontal at saka vertical. So vertical dito wala tayong nakikitang 7, so pwedeng isulat yan ng 7. So dahil dalawa yung box natin, titingnan natin sa kabila, o pababa, o nakita natin may 7 dito, ibig sabihin hindi pwedeng magsulat ng 7 dito, kaya erase natin ito. So ang 7 ay dapat dito lang, kaya final na yung ditong 7 natin. Final na siya dahil hindi siya pwede doon sa kabila. So mayroon na tayong 7 na kumpleto. Ano ba ang next number? 8. So 8 ang ating next number. Iisang 8 lang tayo dito sa first row ng ating big boxes. So wala na, hindi tayo pwedeng maglagay ng 8. So next, we go to 9. May 9 tayo sa third box. Sa second big box, mayroon tayong 9 sa top at saka bottom. Ibig sabihin, ang kulang ay sa middle, sa gitna. So dito sa first box, ang bakante isa lang. So automatic dito na tayo magsulat na 9. So ganito maghanap ng tamang posisyon kung saan natin ilagay ang ating number. So ginagamit po na natin ang ating horizontal method gamit ang top, middle at bottom. So 9 na, wala na. Wali pa natin na kumpleto, pero babalikan na natin yan mamaya. So dito tayo sa second row. Kung saan babalik tayo doon sa ating unang number 1. So may 1 dito sa first big box, walang 1 dito, may 1 dito sa third big box. So nasa top, nasa bottom. So ang kulang dito sa middle. So ito man lang yung bakante sa middle. So dito na natin isulat. Final na. Dahil ito man lang yung bakante. Talagang dito na nakapwesto yung ating 1. Ano bang sunod? Siyempre, yung next number is 2. Ilang 2? May 2 ba dito? Walang 2 dito. May 2 dito sa second box, walang 2 dito. So hindi natin malagay kung saan yung 2 kasi isa lang, wala siya kapares. Next number 3, may 3 dito, may 3 sa pangalawa,
may 3 sa third box. So, kumpleto na siya. 4 na tayo. 4, may 4 dito sa first box. Second box, mayroong 4. Wala tayo sa third. Kaya hanapin natin ano bang bakante. Top, bottom. So, ibig sabihin, wala tayong middle. So, sa gitna tayo maglagay ng 4. So, 4 na boxes may itong bakante. Tingnan natin kung saan dapat ito nakalagay. Sulat muna natin yung 4. Kasi hindi natin alam kung saan dapat. So, tingnan natin dito. Wala ditong 4. Dito, mayroong 4 sa taas. Kaya, i-erase natin ito. Hindi siya pwede. Mayroon mang 4 sa taas. Kaya, hindi pwedeng magdoble. Dito, mayroon ding 4 dito. Kaya, i-erase na yan. So, ibig sabihin, wala, pwede dito, hindi pwede dito. So, dito tayo. Ha? Kasi walang 4 dito sa linyang ito. So, ganito maghanap. Ha? Dapat ng anong posisyon dapat ilagay yung ating mga number gamit ang ating horizontal method. So, tapos na tayo sa 4. Ano bang sunod? So, dito tayo sa 5. 5 tayo sa first box. May 5 sa second box. Sa third box, wala. So, tingnan natin ang posisyon. Mayroon tayong top, may bottom. Anong kulang? Kulang natin sa middle. So, sa third box, dapat nasa middle natin nasulat. So, anong dapat isulat ito? So, dito dapat ang 5. Small number muna. Kaya hindi pa tayo sigurado kung tama yan. Small number. So, ngayon tingnan natin. Horizontal at saka vertical. Ha? Horizontal. Wala, may 5 ba tayo? Wala tayong 5. Dito wala ding 5. So, hindi tayo sigurado kung saan ba talaga ang 5 isulat. Dito ba o dito? So, pabayaan na natin yan. Mamaya na natin balikan. So, next number tayo. 6. So, 6. Sa first box, wala. Second big box, mayroon. Dito sa bottom. Sa third, mayroon din. Sa top. Okay. So, mayroon tayong top. May bottom. Ibig sabihin, doon tayo sa middle, sa gitna. So, dito man sa first box tayo, wala. So, lagay tayo maliit na 6. Kasi, pagpipilian pa natin saan ba siya dapat. So, tingnan natin vertical column. Wala tayong 6 dito. Dito sa pangalawa, may 6 tayo. Kaya, hindi pwedeng isulat yan ng 6. Kaya, i-erase natin yan. Kasi, hindi pwedeng magdubli. So, ang final natin, dito na tayo mag 6. Andito na yung 6. I-erase natin yan. Kaya, nalagyan naman natin na secure natin yung pwesto ng 6. Ha? Tapos na tayo sa 6. Next number is 7. Tingnan natin, isang 7 lang. Nakita natin walang 7 dito. Kaya skip natin. Proceed tayo sa 8. Tingnan natin, may 8 ba dito? Walang 8. So, proceed na rin tayo. Wala mang 8. Pagdating dito, 9. Isa lang ang 9. So, hindi tayo pwedeng maglagay pag isa lang. So, skip tayo. Tapos na tayo sa second row na walang nalagay. Tatlo lang yung nalagay natin. Anyway, babalikan natin yan. Next, we will go to next row. Third row na tayo. Gamitin pa rin yung ating top, middle, and bottom na guide. Then, we have sa tayo sa 1. Oh, kumpleto na yung 1. Hindi na natin kailangang problemahin. 2. Uy, ako. Walang 2. Mahirap nito. Pahirap ng pahirap yung ating puzzle dito. So, next. 3. Wala ring 3. Isa lang din. 4. Mabuti lang. Dito dalawa ang 4. May 4 dito. May 4 dito sa second. Sa third. Meron. Sa first. Wala. So, tingnan natin yung kanyang guide. Top. At saka bottom. So, ibig sabihin, sa gitna tayo. So, dito tayo sa middle. So, po tatlong box man ang bakante. Lagyan natin ng 4. I-determine natin kung saan ba dapat lagay. Dito may 4. Sa taas. Kaya i-erase natin yan. I-erase natin yan. Then, dito wala. Dito wala. Dito sa horizontal. O mayroon dito. Dali. So, wala dito dalawa. Wala rin dito. So, ibig sabihin, yung dalawang 4 dito, hindi natin ma-finalize. Kasi, dalawa man, hindi man natin ma-sure kung sa alin dito. Kaya, standby muna. Standby muna. Dito tayo sa 5.
Ang problema, isa lang ang 5. Ha? Hindi natin mahanap yung pangalawang 5 at sa pangatlo dahil isa lang. Next, dito tayo sa 6. Ha? Buti na lang, dalawa ang 6 natin. Sa first at sa third box. Sa second box, wala. So, tingnan natin yung guide natin. Ha? Bottom at saka middle. Ibig sabihin, sa top tayo maghanap. Ha? So, tatlong 6. Kasi tatlong bakante dito. Mag-show tayong 6 guide natin. So, tingin tayo. Ha? May 6 dito. Kaya hindi pwede. May 6 man o. Kaya hindi pwede dyan. Dito, walang 6. Dito, may 6. Kaya bawal din dito. Iris natin. So, final na. Mayroon tayong 6 na susulat. Dito na. Final na ito. Kaya wala mang 6 sa taas. Wala sa baba. Yung dalawa doon ay hindi pwede. Kaya mag-final na natin tayo dito sa position ng 6. Okay, next. Ano bang kasunod? Tingnan natin kung anong sunod. So, number 7. So, walang 7 dito. May 7 dito sa second big box. Third big box may 7. So, tingnan natin ang guide. Middle at saka bottom. So, ibig sabihin, ang dito sa first box, dito natin lagay sa top. Kasi may middle na, may bottom. So, top tayo. So, isa lang ang bakante. So, dito na talaga ang 7. Nakadaan na dito kasi bakante isa lang. Okay. Next number. 7. The next 8. May 8 tayo sa third box. 8 dito sa second box. Dito sa first box. Dito sa ating horizontal third, horizontal row, wala. Kaya, tingnan natin ang guide. Top, middle, so ang bottom dapat. So, dalawang ang bakante. Kaya, mayroon tayong temporary muna. Mamili muna tayo. So, ano man yun? Tingnan natin dito kung may 8. Walang 8. Dito, wala ring 8. So, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng hula lang. Kasi dalawa yung bakante. It's either dito o dito ang lalagay na 8. Hindi sigurado, we will proceed muna sa 9. 9. Isa lang ang 9. So, hindi rin natin malagay. So, tapos na tayo sa pag-apply ng ating horizontal method dito. Wala tayong ilagay dito. Kaya, mag-switch tayo ng second method. Dito tayo sa second method, vertical method natin, pababa. So, ano bang guide natin? Left, center, right. So, left, center, right. Ito ang guide natin. So, start tayo sa 1. May 1 lang ba ito? Wala. May 1 dito sa second box. May 1 dito sa third box. So, ang guide natin, hindi na ito Ito na ang guide natin. Left, center, right. So, mayroon tayong center. Mayroon tayong right. So, ibig sabihin, ang kulang ay nasa left. Ang kulang natin dito sa taas, sa first box, so, isa man lang bakante. So, automatic magsulat na tayo ng 1 dito. 1 na kaagad kasi ikita natin isa lang ang bakante. So, tapos na tayo sa 1. Punta tayo sa 2. Next na number 2. May 2 sa first box, second box wala, sa third box wala. So, hindi tayo pwedeng maglagay. Dalawa man ang bakante. So, wala tayong magiging guide. Hindi pwedeng mahula. Next, dito tayo sa second column na. Second column. Apply rin natin left, center, at right. So, first number, 1. May 1 tayo. Dito. Ang walang 1, ang first box natin. So, mayroon tayong center, mayroon tayong right. So, ang kulang ay left. So, siyempre, posibleng dito, posibleng doon. Lagay natin dito 1. So, tingnan natin. Vertical, horizontal. Vertical. Walang 1. Dito. Uy, may 1 dito. Kaya hindi pwede maglagay na naman sa iris na natin yan. Ang possibility. Wala nang possibility na din tayo maglagay. Dito na yung 1 natin. Kasi, yung isang box doon, hindi tayo pwedeng maglagay. Dahil may 1 doon. So, lagyan natin yung 1. Next, hanap tayo
number 2. Ha? Sa first box, may 2. Second box, may 2. Third box, wala. So, dito tayo sa right. Right yung 2 dito. Center dito. Ibig sabihin dito, ha? Sa third box, nasa, ano na? Nasa left na dapat. So, dito yung 2 dapat nakasulat. Small letter muna tayo. Small letter. Tingnan natin. May 2 ba dito? Wala. May 2 ba dito? Wala. Ha? So, wala tayong sure kung anong ilagay yan. 2 ba? Kasi dalawa ang bakante. Wala tayong guide. Walang kapartner na to. So, skip natin. Iwan lang natin yung guide natin to dyan. Mamaya babalikan natin. Magagamit din natin yan pagka babalik na tayo dyan. Next, dito na tayo sa third column. Start ulit tayo sa 1. So, you have 1. Dito sa third, may 1 tayo sa second box. Then, dito sa first box, wala tayong 1. So, tingnan natin ang guide. Left at saka right ang mayroon. So, ibig sabihin, yung center wala. So, dito tayo sa sentro. Maglagay ng 1. Center dito. Dalawang bakante man. So, tingnan natin. Horizontal line. May 1 dito. Tingnan mo. May 1. Kaya, hindi na pwedeng lagyan ng 1. Erase natin yan. So, ibig sabihin dito dapat ang posisyon ng 1. Kaya nga, ginamit natin yung mga guide natin para hindi tayo paulit-ulit. Sigurado tayo sa ating box na paglalagyan. Ito yung sekreto. So, next. Tapos na tayo sa 1. Then, punta tayo sa 2. So, may 2 ba dito? May 2 dito sa first box. Second box, wala. Third box, wala. So, skip tayo. Wala man tayong 2. Isa lang. So, we will go next. 3. So, dito wala tayong 3. Pero may 3 tayo sa second box. 3 tayo sa third big box. So, tingnan natin ang cutting guide. Right at saka left. Ibig sabihin, wala sa center. Ibig sabihin, dito tayo sa first big box, dito sa center. Wala may ibang bakante, kung dito lang. So, final na talaga. Dito natin susulat ang 3. Kasi, isa na lang ang bakante. Wala na tayong pagpipilian pa. Dito na talaga ang final. So, next. Ano bang sunod? Ang sunod natin ay 4 na. 4. So, tingnan natin. 4, 4, 4. Kompleto na pala ang 4. No problem. Next, 5. Walang 5 dito, walang 5 dito. Isa lang ang 5. So, tulad ng sinabi ko, pag isa lang, skip muna natin. Balikan na lang natin yung mamaya. Kasi wala man tayong guide pagka isa lang. Next, we have 6. May 6 tayo dito sa first box. Second box, may 6. Third box, may 6. So, kompleto na pala ang 6. 7 na tayo. 7. First box, may 7. Second box, wala. Third box, may 7. So, tapunta tayo sa ating guide. Kasi may bakante. Sa second box, walang 7. Nasa left ang 7 dito. Nasa right ang 7 dito sa third big box. Kaya, ibig sabihin, dito tayo maglagay ng 7 sa center. Ito yung 7 dapat sa center. Ngayon, tingnan natin ang horizontal. Wala ditong 7. Tingnan natin ang vertical. May 7 dito. Kaya, i-erase na natin yung 7 dyan. Kasi hindi pwedeng ilagay dyan. So, dito walang 7. So, dito natin yan isulat. Ayan. Isulat natin yung 7 kasi bawal doon sa kabila kasi magdudubli na siya. So, ito na yung gagawin natin. Paulit-ulit lang. Sundan natin yung ating guide para hindi tayo mawala. Okay. Sunod. Ano bang sunod na gagawin natin? Matapos na tayo sa 7, punta tayo sa 8. So, may 8 tayo sa first big box. Second, wala. May 8 tayo dito. So, tingnan natin ang guide. Left, nasa left yung isang 8. Then, nasa center yung isang 8. Ibig sabihin, ang pangatlong 8 ay kailangan isulat doon sa right. So, nasa second box man yung walang 8. So, walang ibang bakante dito na. So, final na tayo. Final na ito. Ang ating 8 dito, final na. So, tapos na ang 8.
punta tayo sa next number, 9. May 9 sa first box, 9 sa second big box, at sa third wala. So, punta tayo sa third. Dito tayo magsulat sa third box. Pero, tingnan mo natin ang ating guide. Left, ang 9 dito, then right. Ibig sabihin, sa center tayo. Wala namang ibang bakante, isa lang. Hindi pwedeng dito tayo magsulat. Kaya, automatic na. 9 natin dito na. Diba? O, tingnan mo, nakita mo. Simple lang, basta mayroon tayong guide na sinusunod, madali lang ang pag-arrange ng ating mga number kung saan dapat isulat. Hindi pwedeng pahula-hula lang. So, tapos na tayo sa first, second, third na ginamit natin ang horizontal method. Hindi natin na-complete. Dalawa na ating nagamit. Vertical at saka horizontal. Ano kayang sunod? So, ang sunod, balikan natin yung ating unang method, yung ating horizontal. Kasi may na-fill up naman tayo. Malay natin, mayroon na tayong guide na makukuha. Okay, balik tayo. Dito tayo sa ating vertical method gamit ang top, middle, at bottom. So, dito tayo. Balik tayo sa 1. Kumpleto na yung 1. Yung 2, kumpleto na rin ang 2. 3, mayroon na tayong dalawang 3 kasi nakasulat tayo kanina. Okay, may dalawang 3 tayo. Nasa middle ang isa, nasa bottom ang isa. So, ibig sabihin, ang wala sa atin, nasa top. So, dito sa second box. So, walang ibang bakante. Nag-iisang box ang bakante. Kaya doon na natin i-final ang ating 3. So, madali na lang pagka ganitong sistema na mayroon tayong guide na sinusunod. Okay, next number, 4. So, iisa lang din ang 4. Wala pang nadagdag. Kahit horizontal na tayo, walang nadagdag. So, pabayaan natin. Mamaya, balikan natin yan. So, sunod, 5. Nako, walang 5. Paano yan? Huwag mong problemahin yan. Pagka wala, di huwag mong problemahin. Sunod ka, 6. Dalawa ang 6. May isa pa. So, 3. Kompleto na pala ang 6. 7, kompleto na rin. Ano bang kulang? 8. Ang 8, isa lang. Paano ba yan? So, huwag nating problemahin masyado. Babalikan natin yan mamaya. So, 9 tayo. 9. Tingnan natin yung 9. Kikita mo ba yung 9? 9 dito sa first, 9 dito sa third. Ang second, wala. So, ibig sabihin, nasa top, nasa middle. So, ang kulang ay nasa bottom, nasa baba ang kulang. So, tingnan natin. Dito dapat tayo magsulat ng 9. Paano may 9 naman dito? So, okay, sandali lang Sandali. Kompleto na pala ang 9. So, kompleto na dyan. Wala na tayong mahanap. So, tingnan natin dito, yung ating third box. Isa na lang ang kulang, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 ang missing. So, pwede natin kumpletuhin. Hindi na kailangang magamit pa tayo ng top, middle, at bottom kasi isa na lang ang kulang. Ibig sabihin, pwede nang magamit ang pagbilang natin kung anong wala dyan. Kaya, kumpleto na yung ating third box dito sa horizontal column. So, may ano na tayo? Kumpleto na tayo. Dito ang isa. Okay. So, pabayaan natin yung first row kasi tapos na. Dito na tayo sa second row ng ating horizontal method. Okay, balikan natin. Ang 1, dalawa lang. Walang 1 dito. So, ang ibig sabihin, gamit tayo ng top, middle, and bottom. May top, may middle, walang bottom. May 1. May kumpleto na pala yung 1 dito. Bakit natin ulit? May kumpleto na pala. Ito. Hanapin natin yung 2. Isa lang ang 2. Hirap nito. So, dito sa 3. Kumpleto ng 3. 4. Kumpleto na rin ang 4. 5. May dalawang 5 dito. Nasa top, nasa bottom. So, ibig sabihin sa gitna na tayo. So, andito na. Wala na ibang paglagyan. Top, bottom, so middle tayo. So, correct na to. Dito na.
i-erase na natin itong maliit na number kasi na-finalize naman natin. So, andyan na. Kumpleto na yung 5. Anong sunod sa 5? 6. Kumpleto na rin yung 6. 7. Ha? Dalawa ang 7. So, sa guide natin, may middle, may bottom. So, ibig sabihin, ang next na 7 natin ay nasa top. Tingnan natin. Dito ang 7, dito ang 7. So, vertical natin, may 7 dito, kaya erase na yan. Dito na tayo magsulat ng 7 kay hindi may pwedeng magdubli doon. So, ito, ganito lang kasimple, ganito lang ang dapat ninyong gawin. Ha? Sundin nyo lang yung ating ginawang guide, ha? Para madali ang paghanap ng tamang pwesto sa mga number. Okay, next. Ano bang sunod sa 7? 8. Tingnan natin ang 8. May 8 tayo dito. Wala tayong 8 dito, dalawa. So, mahirap maghula. Ha? We will skip sa 8. 9 tayo. 9. Isa lang din ang 9. Paano ba yan? Isa lang ang 9. So, ang gagawin natin, isa lang ang 9. So, skip natin. Pero tingnan natin dito sa third na box. Kulang na lang ng isa. Ibig sabihin, hanapin na lang natin, bilangin lang natin. 1, walang 2. So, 2 pala ang isulat dito. 2 na, final na. Kumpleto yung box number 3 at box number 6. Kumpleto na siya. Kasi nakita natin isa na lang kulang. Okay, tingnan natin. May box pa dito kasunod sa number 9 box. Tingnan mo. Isa lang din ang kulang. 1. 2 pa rin ang kanyang missing. Kaya 2 na dito. So, ibig sabihin ilang big box na nakumpleto natin. 1, 2, 3. Pagka isa na lang kulang, huwag mo nang gamitin yung ating top, middle at bottom na paraan. Tingnan lang natin yung kulang na numero. Okay. So, tapos tayo dito sa horizontal. Sa second row. Tingnan natin dito sa third row. Kung mayroon tayong mabuo. Tingnan natin. Nakabuo na tayo. Para yung ibang boxes, makumpleto na rin natin. Okay. 1, mayroon tayong kumpleto. 2, hindi pwede. Kaya isa lang ang 2. 3, isa lang din ang 3. 4, dalawa ng 4. So, may pwede na. Mayroon tayo sa top, may bottom. So, ibig sabihin sa center tayo, 4. Tingnan daw natin dito. Hindi pa rin natin makumpleto kasi walang kapares na 4. 5. Isa lang ang 5. Paano ba yan? 6. Tatlo na sila. Kumpleto ng 6, 7. Kumpleto ng 7. 9. May 9 dito, may 9 dito. Pero walang 9 dito sa second box. Ibig sabihin, nasa top, nasa bottom, sa center tayo, sa middle. So, dito, walang, dito na. Alangan ba dito na isulat, hindi ang kulang sa atin middle. So, mayroon na tayong 9. Pakunti na lang ating bakante na box. Sunod na, yung 9 naman tayo. So, wala na tayong next. Balik naman tayo sa 1. So, ang ibig sabihin, tapos na tayo sa horizontal method. Balik tayo sa vertical method. Vertical method na tayo. So, dito na, pagawa na naman. So, tingnan natin ano yung mga kulang natin. So, 1. Complete na yung 1 natin. 2. Problema sa 2. Wala tayong 2. Isa lang. 3. May 3 dito, may 3 dito. So, pwede pa. Nasa left, nasa center. So, right ang ating idagdag. Isa sa third box. So, isa lang bakante kaya shorty tayo. Kaya tayo magproblema, mamili. Kasi, andyan naman siya, bakante isa lang. So, tapos na tayo sa 3. 4. Naku, isa lang ang 4. So, problema yan. So, hindi problema. Kabayaan lang yan. Skip tayo. Next tayo. 5. Isa lang din ang 5. Paano ba to? So, walang problema. Skip na rin natin. 6. Dito na. So, ito sa 7. Complete na lang ng 7.
8. Walang 8. 9. Dalawang 9, oh. 9 at saka 9. Tingnan natin yung kanyang guide. Left, right. So, sa center tayo. Walang 9 dito sa gitna. So, wala na. Kumplito na ang 9. Kasi, isa lang. Wala na tayo bilian pang space dyan na box. Isa lang. Ayun. Tapos na yung first column natin. Dito na tayo sa second column. Pa-vertical method tayo. Again, tuwa natin, kumplito. Sa 2, hindi kumplito. Tingnan natin yung guide. Right, center. So, ang kulang, left. Dito ko, may 2 man dito, may 2 dito, dito wala. So, isa lang ang box na bakante, automatic din dyan ang 2. Dito ang 2. Iklaro natin para maklaro sa video. Okay, next. Ano bang sunod natin, Anong sunod natin? So, tingnan natin. 2, tapos na. 3. May 3 tayo sa first big box. Second big box may 3. So, dito wala. Tingnan natin ang guide. Right, left. So, naiwan sa center. So, dito na tayo magsulat. Wala na tayong ibang problema dyan. Kasi walang ibang bakante dito sa center. Kaya dito na tayo. Wala tayong kaba. Sigurado na tayo na dito yung 3. Next number, 4. Walang 4 dito, may 4 dito, may 4 dito. So, tingin tayo sa guide. Right, left. So, anong kulang? Siyempre, center. Alin bang box ang wala? Dito tayo sa first box. So, automatic, dito na yung ating 4. Kasi, sa center tayo. Sandali lang. Sandali lang, Sandali lang. Parang nagkamali tayo. So, sa center tayo na magsulat kasi 4, left at saka right. Mayroon. So, dalawa man ang bakante. So, isulat mo natin yung maliit na 4. Sulat mo natin yung maliit kasi dalawa ang bakante. Hindi tayo sigurado kung saan dapat. Dito walang 4, dito walang 4, dito walang 4. Kaya, huwag tayong padalos-dalos. Sulat. Pabayaan lang natin muna. Sa 5 muna tayo. 5, isa lang ang 5. Hindi pwede. 6. 6. O, tapos na ang 6. 7, tapos na. 8. Walang 8. Walang 8. Isa lang. So, 9. Tingnan natin ang 9. May 9 tayo dito. May 9 tayo dito. Sa first o third, mayroong 9. Sa second, wala. So, mag-guide na tayo. Left, 9. Dito isa, right. So, automatic sa center na tayo. Ilan ba yung center natin? Dito, 2 ang bakante. Kaya, isulat mo natin yung small letter. Kaya, mag-guide pa tayo. 9, may 9 dito. Kaya, erase na natin yan. Kasi may 9 dito, oh. So, dito na yung final natin sa 9. Kaya, sundin lang yung ating ginagawang guide para madali ang paghanap mo sa number saan mo dapat isulat. Ito yung madali pagka may guide tayo. So, tapos na tayo sa 9. Mula sa 1, yung 4, ano natin problemahin, mamaya natin balikan. So, dito na, wala na, kumpleto na tayo dito. 3 boxes sa huli. Tapos na. So, tingnan natin na yung mga boxes na tingnan natin kung may mga isang kulang na lang. So, isa dito. Isa na lang kulang, tingnan mo. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4. So, anong kulang? 5. So, may kumpleto na naman. 4 na. Ilan na? 1, 2, 3, 4. 4 na. Pakunti yung ating kulang. May isa pa. So, ano bang kulang dito? 1, 2, 3, 4, 5 pa rin. So, wala na. Ilan na lang. Ilan na yung ating nakumpleto. Tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5. Pakunti ang ating kulang. Kaya, next tayo. Balikan natin doon sa first row. Box 1, box 2, box 3. Okay. Balikan natin. 1, kumpleto na. 2, kulang pang 2. May kumpleto na rin. 3, kumpleto na.
4. Yun ang problema natin sa 4, kaya walang ka pares. 5. Wala rin. 6. Wala na, kompleto na. 7. Kompleto na. 8. Walang kapares. 9. Asan yung 9 natin? Kompleto na 9. So, dito tayo. Ha? Okay. Dito tayo sa second row. 1, kompleto. 2, kompleto. 3. Dito lang ito. Wala pa. 1, 2. So, mayroon tayong top. Mayroong middle. So, ang kulang nasa bottom. So, dito tayo sulat. Kasi walang 2 dito sa first box. Dito na. Top, middle, bottom. Okay. Next. So, ibig sabihin dito sa box na ito, kulang na lang ng isang number. So, huwag na tayong humanap pa ng ibang method. Ilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano kulang? 8 ang kulang. Kaya mag-guide na tayo. Kumpleto na. 2, 3 boxes na lang ang kulang. Palit na palit yung ating problema. So, tapos na dito. So, ang gagawin natin, dito tayo mag-vertical tayo. Tingnan natin kung makuha na yung kulang dito. 1, kumpleto. Ang ating 2 dito, may 2 dito. Wala dito. So, ito yung kulang. 2, left, right. So, kulang sa center. So, dapat dito tayo mag-2. 2, then 2. Then mag-vertical tayo, mag-horizontal. Vertical lang 2. Horizontal, may 2. So, hindi tayo pwede mag-2 dyan. Kaya erase na natin yung 2. At saka, erase na natin dyan. Dito na tayo mag-2. Dito na tayo mag-2. Erase na natin yan. So, dahil na-complete na yan dyan. So, ang gagawin, tapos na tayo sa 2. Vertical ang ginamit natin. 3. 3, 3, 3. Dito naman yung 3. 4. Isa lang rin ang 4. Wala pa rin na kompleto ang 4. So, 5 tayo. 5. Isa lang din ang 5. 6. Dito ng 6. 7. Dito ng 7. 8. Isa lang 8. So, dito na tayo sa sunod. Baka mamaya makumpleto na yan. Ito tayo. 1. Kompleto na. 2. Kompleto na. 3. Kompleto na ba ang 3? 3, 3. Kompleto. 4. Dito. Kulang ang 4. 4, 4. So, wala. Ang 4 dapat isulat dito sa center. Mayroong left, mayroong right. So, kulang ang center dito. Ang 4. Tingnan natin. May 4 ba dito? Wala. May 4 dito. Wala pa rin. Hindi pa natin malagyan. Paano ba yan? So, dito tayo. Tingnan natin. Dito tayo sa ating horizontal. Tingnan natin Okay. 1, 2, 3. Tingnan natin ang 3. Tingnan natin ang 4. Okay. Tingnan natin, di ba dalawa na lang kulang natin dito? Dalawa na lang. So, ibig sabihin, pwedeng maging 5. Pwedeng 5 dito. Pwede rin dito ang 5. So, pwede, anong kulang? 1, 2, 4. So, pwedeng maging 4. Pwedeng maging 5. Tingnan natin. So, may 4 naman. So, automatic. May 5 na dito. So, dito talaga yung 5. Mayroon namang 5 dyan. So, ang nangyari, wala na yan. May 4 naman dyan. So, tingnan natin para kumpleto ng 5. 5 dito, 5 dito. Sa top, middle. Ibig sabihin, nasa bottom na yung 5. So, may 5 dito. Hindi pwede masulat. So, dito na yung 5. So, pakunti ng pakunti yung ating kulang. Erase na natin yan.
Dito na ang 5. 6. Dito ang 6. Ang problema natin, 4. Pero, ilan kulang dito? Ha? Ha? So, posible, dito tayo. Ha? Sa next, pa-vertical tayo, ha? Ha? 3, 4. Ha? Okay. So, hindi na tayo, anong number kulang dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, walang 8. So, nandito na. Para makumpleto tayo, bilangin na lang natin dito kasi isang numero na kulang. Dito, isa lang din. Ha? Palapit na tayo sa pagtatapos. 1, 2, 3. Anong kulang? 4. Ha? So, tingnan natin. Ang 4 natin, dalawa na. So, may guide na tayo. Mayroon tayong top, mayroon tayong bottom. So, automatic na sa middle na yon. Kaya 4 na talaga dito. Ha? Ha? Dito, buo na. Malapit na tayo sa tapusan. Ha? Okay. So, isa na lang kulang. Ano to? 1. So, anong kulang? 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 8 ang kulang. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Patapos na tayo. Ha? Kumpleto na yung tatlo dito. First, second, third. First row. Second row. First, second, third. Kumpleto na rin. Ha? Dito na lang tayo problema sa ating third row. Isang box na lang ang ating problema. So, ito. Paano natin ito buuhin? Simulan natin. 1, kumpleto. 2, kumpleto na. 3, kumpleto. 4, kulang ang 4. Mayroon tayong guide. Top, bottom, so middle tayo. Yun dito na. Ha? Dito na tayo. Di tayo pwede magtagay dito kay may 4 dito. Wala na. Ha? Patapos na tayo. Okay, next. 4, 5. Ilang 5 tayo? Mayroon tayo 5, 5. Mayroon tayong top, may bottom. So ako lang, middle. So dito ang middle. Kompleto na talaga. Ha? Kompleto na. Ha? Isa lang box ang kulang. So, no, hindi na tayo magamit yan. Dito lang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang kulang natin 8 na lang. Kaya kompleto. Palakpakan. Ha? Natapos natin ang ating Sudoku game. Na-kompleto natin lahat ng boxes. I-review ninyo kung tama. Mayroon bang na doble. So, tiyak ko na wala. Kasi ginamit natin ang ating dalawang method. Yung yung horizontal at vertical method. So, hanggang sa muli. Mayroon pa tayong kasunod na video. Kung dito sa simple lang itong ating ginagawa. Yung ating di-complete na Sudoku puzzle. Sa next natin na episode. Pahirap ng ating i-upload. Kaya, subaybayan lang, patuloy kayong manonood dito sa ating channel. O kalimutang i-like, i-share ang ating video. At saka huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat sa inyong lahat. God bless us all.